ay hindi po napakadali. Di po ba? Ang lahat po ng bagay, ang lahat ng tao ay dumadaan po sa pagsubok. Sino po bang hindi dumadaan sa pagsubok sa ating buhay? Lahat po tayo may pinagdadaanan. Ano man po yung status ng buhay mo, ikaw man ay maging mayaman, ikaw man ay mataas ang pinag-aralan, ikaw man ay politician, lahat po tayo dumadaan sa pagsubok. Wala pong exemption sa pagsubok. Alam niyo po, dito po natin malalaman bakit ba tayo nakakaranas ng pagsubok. Di po ba? Alam niyo po, we should not expect being a Christian na walang pagsubok. At ang buhay ay isang hayahay lang. At ang buhay ay nasa comfort zone. Dito po inahalintulad ang buhay ni Kristo, ni Jesus Christ, pagkamat siya ay Diyos, siya ay bumaba sa lupa para magkatawang tao. At hindi po lang lingid sa kaalaman natin ang naging buhay ng ating Panginoon kung paano niya binata ang paghihirap hanggang sa namatay sa krus ng Kalbaryo. Doon po tingnan po natin na minsan sa ating buhay, na minsan tila masusuko na tayo, Lord, bakit ko nararanasan ang mga ganitong bagay? Ang sabi po doon, lumalhati ang Diyos kung tayo nakakaranas ng pagsubok. It is our opportunity. Makiisa tayo sa paghihirap at pagbabata ng ating Panginoong Jesucristo. Kung ang Diyos nga, Diyos. Pero pinili niya na magkatawang tao at bumaba sa lupa. Para ano nangyari sa kanya? Hindi siya nabuhay. Hindi siya nabuhay na may kama, na may aircon, na may Netflix, na may internet, na may Facebook, may free wifi. Wala mo na may mall, na may Vikings. Wala pong gano'n. Pero kung tayo, nagreklamo tayo, na lagi po nakikita sa post natin, nasa Viking, nasa McDo, nasa Sugar Cafe. At tayo pa ay nagreklamo sa ating buhay. Diba si Lord, diba walang post ng panahon na yun. Puro pagbabata. So how much more na tayo po ay mga lingkod ng Diyos? Na hindi po dapat natin, kumbaga, hindi po natin dinidibdib ang paghihirap sa buhay. Lahat po tayo dumaan sa pagsubok. Ang bawat isa po sa atin ay sinusubok ng Diyos. Gaya po na sinabi ko, ano man yung status mo sa buhay. Marahil ikaw ay may pera, marahil ikaw ay may sasakyan ng bahay, pero it doesn't mean na hindi ka sinusubok ng Panginoon. So, paano po ba natin iyahandin pag dumadaan kayo sa pagsubok? Tayo lamang ba ay maglulungo sa isang tabi? Tayo lamang ba ay magkukulong sa isang kwarto? Di po ba sabi kanila kung may problema, daanan lang daw po natin, huwag daw po natin tambahin. Amen? Natila ba minsan bigat na bigat ka na? Bakit ko nung unbeliever ang kayahay ang buhay ko? Dumarating umuwi ang lupay-pay. Masaya sa mga barkada. Nagkagawa mo yung mga dapat gawin na without restriction. Pero bakit kayo, Lord, naging Kristiyano o tinabagay pinapahirapan mo? Para bang ang bigat ng buhay ko, nung mula ako naging Kristiyano, na tinabagay ang bigat ng buhay ko, nang mula akong naglingkod sa iyo. Ang sabi po dito, huwag kayong magtaka in verse 12 sa mabibigat na pagsubok na iyong dinaranas na para mag-ito'y pangkaraniwan. So sabi po dito, as a Christian, huwag po tayong magtaka. And just because of us, most of the people in Kristiyano na nagtataka, kini-question pa yung Panginoon sa kanilang buhay kung bakit sila dumaraan sa mga pagsubok na ganito. Ang sabi po, mga minamahal, huwag po tayong magtaka na tila pa ito hindi pangkaraniwan. Amen? Sino po ba ang yung dumaan ng buhay? Pero alam niyo po minsan yung pagsubok at paghihirap, minumul po tayo nito. Kung nasa positive mindset ka, in positive side ka, trials is a blessing. Alam niyo kung bakit? Minsan sa pagsubok na yun, doon tayo pinapatibay ng Diyos. At doon
tayong dumadaan. Hindi natin alam ang buhay natin ngayon ang bawat isa. Tayo ay nagpapagal para sa ating mga self-interest. Tayo ay nagpapagal para sa ating pamilya. Tayo ay nagpapagal para sa ating mga mahal sa buhay. Pero kapatid, ang pagpapagal na yan ay dapat natin ibigay sa Diyos. Minsan po nakakalimutan po natin, lagi ko po sinasabi ang salitang stress, bugbog na po sa akin ang salitang stress. Ito'y pangkaraniwan lamang ang salitang stress. Amen? At kapag ito hindi mo na-handle, mapupunta ito sa anxiety. At pangkaraniwan pag di-na-handle, kakausapin mo ng sarili mo. Oo, ganun po ang nangyayari pagka naka-anxiety. Hindi mo na, ang dami mo na kinakausap pati yung sarili mo. Hindi po totoo yung hindi ko makain ng kain na hindi kinakausap ang sarili kasi ako ang ignorance. Hindi ko pa naman kinakausap ang sarili. Kung pagka nagka-anxiety ka, at na-stress ka, at hindi mo mahandle, bakit mo hindi mahandle? Sapagkat wala kang Diyos sa buhay mo. Bakit kinakausap mo yung sarili mo? Sapagkat wala kang pagtitiwala at pananampalataya sa Diyos. Diyos na magbibigay ng katagumpayan, Diyos na magbibigay ng kasagutan anuman ang pagsubok na yung nararanasan sa buhay. Because we don't have faith. Sometimes even Christian na di ba? Wala pa tayong faith. Napakahirap magpaka-Christian. Ang salitang Kristiyano ay mabigat, hindi lamang itong salitang Kristiyano ay pinamumuhay. Christian is not a word, but is a lifestyle. Amen. Diba? Isang buhay na pagtuo na napakahirap gawin without exemption. Napakahirap. Ang sabi ko dito sa 1 Peter chapter 1 verse 6, ito'y dapat ninyong kagalansin. Naalala ko pa so yung sinasabi ni ating Inday na anuman ang pangyari. Maggalak. Maggalak tayo. So, I remember when we have fellowship sharing, yung sabi ni ating Inday, kaya mo na, kahit ganito mangyari sa tayo magalang. Diba napakahirap? Sa mga unbeliever o sa mga worldly, mapagkakamalan tayong paliw kasi minsan may mga taong namatayan, naggalak pa. Pero alam mo, kung nasa positive mindset ka, pasalamat ka sa Lord sapagkat kinuha niya ang buhay ng taong mahal mo sa buhay at siya'y namamahinga na mamaya pa sa piling ng Diyos. Amen. Pero sa mga tao, bakit nagagalang ka, namatayan ka na nga? Huwag natin yung paparis na sa mga lamay na may video. Masaya sila at nagiinuman. Pari kapit-bahay namin. Kalilibing lang, umaga na nag-video, wala akong katulong-tulong na mabuyan. Sabi ko, masaya nila. Kung papago na lang pala, baka pinagtatapkan. Dahil ayaw na maingay. Tapos nag-video, okay sila. So sabi ko dito sa verse 6, tayo ay dapat magalang. Di ba ang hirap na, no? Umiiyak ka tapos tumatawa. Ano pagkakamalang ka talaga? Di ba? Tayo yung umiiyak. Sabi magalang, Lord, nagagalang ko. Minsan, iba na rin pagkakalang. Minsan lumuluwa ka because of thirst of joy. Amen? So napakahirap talaga naman sa pagsubok. Lahat mo tayo naman sa pagsubok. Sino bang hindi? Sino ba dito yung pinanganak na prinsipe na? Diba? Sino dito yung pinanganak na ang sarap na ng buhay? Kaya. Diba? Alam niyo naman ako, ilang beses ko na kinukwento yung sarili ko. Mula bata, ulit-ulit na naman. Talagang ang hirap. Lalo na mamatayan ng isang nanay sa edad na 9 years old. Diba? Nag-aaral ka, nakachinelas, nag-aaral ka, naglalakad ay papakabayan. Hindi kasi nandito yung kung mag-aano lang siya, babalikan mo, parang you will realize how God is awesome. Kasi yung mga bagay na yung naging yun naging motivation mo, alam mo yung bagay. Kung wala yung pagsubok na yun, hindi mo na magdaan ang mga bagay, wala kang pagsisikap sa buhay. Diba? Wala kang motivation na gagawin ko ang lahat. Gagawin ko ang lahat in the future para hindi maranasan ng pamilya ko at anak ko, pinagdaanan ko nung ako ay bata. Huwag mo natin gawin excuse yung paghihirap o reason para tayo may lupay-pay. Minsan nagiging negative mindset natin, ay, mahirap na ako, ganito na lang ang buhay. Wala na akong kadiska-diska, gano'n na naman. Tambay dyan sa labas.
ba? Ang mahirap pa yung kung magbibisyo ka, wala ka na. Di ba? Hindi ka kagamit-gamit sa iyong community. So dito po, minsan, nagiging positive siya kung marunong ka sa yung mindset mo na magiging motivation mo yung mga pinagdadaanan mo para lalo kang magsikap sa hinahanap. Walang imposible sa Diyos. Amen? Minsan ang hirap magtiwala eh. Mahirap naman talaga magtiwala. Sabi po dito, ang ginto, bagamat nasisira, ay pinadadaan sa apoy. Ang gold, alam niyo po kung paano gumawa ng gold? Sabi nga po, ang ginto ay pinadadaan sa apoy upang malaman kung talagang nagising tayo kaya. Paano malalaman kung genuine Christian ka? Kung fake Christian ka? Kung yung madali ka lang lumigay sa kunting pagsubok? Na broken-hearted ka lang sa boyfriend o girlfriend? Maglangang ka lang, magkukulong? Yan ba yung tunay na Kristiyano? Sabi dito, ang pagiging Kristiyano ay parang ginto na idinadaan sa apoy para malaman kung ikaw ay totoo o fake. So, ganun din ang pagiging Kristiyano. Dinadaan po tayo sa pagsubok. Minsan po lahat po, without exception, sinusubok, nanghihinawa tayo. Minsan, pag ikaw leader sa church, minsan hindi ka pwede magpakita ng paghihina, pero group na group ka. Pero alam natin na ang Diyos lamang ang magpuro sa group. Minsan ayaw mo makita kahit sino. Parang wala ka ng pag-asa. Pero sa pananalangin, alam natin ang Diyos lahat ng puno sa durog natin puso. Sabi hindi po dito bilang Kristiyano, malalaman ang pagiging tunay ng Kristiyano mo kung hindi ka dumadaan sa mga pagsubok. Kung kunting pagsubok lang, bibitaw na kayo. Kunting pagsubok lang, hindi tayo magsisimba. Kunting bagay, minsan matampuhin. Normal po yata minsan sa baby Christian. Minsan kasi ang hirap paglabanan po talaga ng puso natin, deception ba? Minsan gagamitin po yan ng kaaway, I believe, yung kaaway po gagamit po kung ano yung weaknesses sa atin. Kung ano yung weakness natin, doon tayo titiraan. Yung pride, number 1. Yung mapahiya tayo, yung pride, di po ba? Sabi dito, ang ganito, bagamat nasisira ay pinapadaan sa apoy upang malaman talaga dalisay, gayon naman ang inyong pananampalataya ay higit na mahalaga kaysa ginto. See, our faith is more important than gold. Next verse. Sabi po dito sa 13, sa halip magalak kayo sa inyong pakikibahagi sa mga paghihirap ni Kristo upang maging lubos ang inyong kagalakan kapag nahayag na ang kanyang kalwalhati. So as I said earlier, we should be happy. Ano man yung pagsubok na ating nararanasan, maging magalak. 14, pinagpala kayo kung kayo'y kinuputya dahil kay Kristo sapagkat sumasa inyo ang Espiritu ng kalwalhatian, ang Espiritu ng Diyos. So, naranasan niyo ba nung kayo mga bagong Kristiyano na minsan kinuputya po tayo, persecution? Ako po naranasan ko yun kasi during high school. Diba? So sasabihan ka ng mga friends mo dyan, pag may dala kang Bible, banal na aso, gano'n. Andun po yung persecution. Kaya po minsan, di ba, nasabi ni Pastor, minsan nahihiya po tayo magdala ng Bible. Bakit po? Pero sabi po dito, mapalag ka kung ikaw kinukutya dahil sa Panginoon Diyos. Diba nga? Tuwang-tuwa pa yung kinukutya, hindi naman dahil sa Panginoon Diyos. Diba? So sabi po dito, kung ikaw kinukutya dahil kay Kristo, mapalag po tayo. Hindi po natin dapat ikinakahiya. Minsan po talaga paglalo na pag mga bago kay Christian. Pag pupunta tayo sa Bible study, usually, kaya siguro wala tayong mga Bible po. Ganda rin ako ng Bible. Kaya sa cellphone na. Usually dati talaga masarap tingnan kapag alis kami mga Bible kayo. Iba pa yung traditional. Although ngayon kasi, di ba sa cellphone, kami nga, minsan nagpapapa, nadidistract tayo. Pero kung tutusin, mas masarap pa rin talaga yung may traditional na Bible. Sabi po nga, 15, huwag daw mangyaring magkusa ang sino man sa inyo dahil siya ay mamatay tao o magnanakaw sa kanyang pakilamero. Pakilamero, papasok po sa manitis lang. So, ibig sabihin, huwag tayo magkusa sa mga bagay na
pagiging yung gawa na liko. Yun dapat po natin na muna kaya yung mga bagay na yun. Pakialam meron parang marites ba, papasok sa pagiging ni Kristo sa ano natin ngayon, sa time natin ngayon. Huwag naman mangyari magdusa kung sino man sa pagiging mamatay tao o pagnanakaw o pakilaro. Ngunit kung kayo'y magdusa dahil sa pagiging Kristiyano, huwag mong ikahiya ito. Sa halip magpasalamat kayo sa Diyos sapagkat taglay ninyo ang pangalan ng Diyos. Amen? So, paano po ba natin iahalin pag kayo dumadaan sa pagsubok? Higit sa lang din yung ating faith. Unang-unang tanggapin natin yung reality. Kung bakit dumarating mga bagay na pagsubok. The acceptance. Diba dito po si Pedro, kung yung matatandaan sa New Testament, ilang beses niya po ginagawa si Jesus Christ. Remember? Pero nirestore niya yung kanyang faith sa Panginoon. Sabi po dito, mayroon po siya mga struggle. Naging guilty siya sa mga major sins niya habang lumalakad siya sa ating Panginoong Jesus. Ganon din po tayo, minsan may mga pagsubok, may mga struggles. Naging guilty po tayo. Minsan pag may mga pagsubok tayo nagagawa, nagtitempt po tayo o mga nakakagawa tayo ng bagay na against sa kanyang kalooban. Ang nagiging persecution po natin, minsan ay manahimik. Minsan ang nagiging persecution po natin na maglaylo po sa ministry. Di po ba? Dito po, sabi po, dapat po lalo tayong manalangin sa Diyos. Lalo natin panghawakan yung kanyang pangako. Hindi po tayo mag-indulge dun sa ating mga problema sa buhay. Ano man yung pinaglalaanan mo ngayon, God has a purpose in your life. Amen? May plano ang Diyos. Alam ko, number one natin problema ngayon, financial. Amen. Diba? Pero bakit minsan pinaparaan sa Lord? Nakala natin minsan mayaman yan, pero maraming utang sa bangko. Pero masaya, dahil alam niya na ang Lord ang magpuprovide. Di minsan hindi tayo pinabayaan, nakakain tayo sobra-sobra, pwera lang yung mga nagda-diet po. Pero may kinakain. Ganoon ang Panginoon, sabi niya sa awitin, kailanman hindi siya nagkulang sa ating buhay. Kaya kung ikaw may problema, huwag kang maginawa, huwag kang magmukmok, huwag mong tibtibin. Dahil may mas marami pang may problema sa iyo. Mapalad ka kasi naririto ka, mapalad ka sapagkat tumili ka, mapalad ka sapagkat wala ka sa hospital. Kung mapapansin mo mga tao na sa hospital, naghihingalo, may sakit, milyon ang bills, nagda-dialysis, ikaw mapalad, wala kang dialysis. Amen. Tapos magmumukha ka ngayon kung may problema, doon ba? Ang dami dyan sa labas mo, at ginigirahin mo sila. Diba? Minsan napapaisip tayo, bakit ang nalagas-lagas mo? Hindi sa tinamaan. Bakit ako pa? May sakit ako sa puso, may diabetes ako. Eh, kagagawan mo yan, hindi pa. Meron mo ba ako? Yerti pa lang business ko. Hindi, actually sa mga bata pa, okay lang. Pero sa mga edad ko ganito, may diabetes na mama. Minsan yerti pa lang business ko. Sorry, manalimutan. Diba? So yun. Bawal na sa'yo yun. So ano po bang dapat natin gawin kung may pagsubok? Umiyak lamang ba? Magkaroon ng self-pity? Hindi po. Remember na tayo daw po ay prisoner ni Kristo at hindi po sa mga nangyayari sa ating buhay. Amen? Hindi po tayo maglulugo-lugo pag may problema. Amen. So ano dapat gawin? The more yung faith natin, Lord, alam kong ibibigay mo ito ayon sa iyong kalooban. In your perfect time. Alam ko, Lord, yung dream house ko, in your perfect time. Sasabihin ko, may bahay ka na, tindig ka pa. Bakit hindi? Kasi, alam mo, parang pangarap ay hindi nagtatapos, nagiging motivation mo yun. Unang-una, kasama mo sa plano ang Panginoon. Hindi ka nagpaplano ng sarili mong kalakasan. Kahit maraming pagsubok, mangarap ka, walang masama. Amen? Huwag mo tayo magpakalunod sa problema. Tumayo ka. Lalo na po yung mga
Lalo na po yung sila yung naghahanap buhay sa pamilya. Parang hindi tayo makitaan ng panghihina para sa ating mahal sa buhay. Tuloy lang tayo lang na para pag minsan ang hirap, kulang. Pero ang Diyos kailanman sabi nga hindi nagkulang. God will provide. Diba? God will provide and God will use someone to touch to provide your needs in Jesus' name. Amen. Naniniwala ako dyan na ang Lord ay umiipo kasi nararanasan natin. Kahit na ayaw ko magbigay, pag hindi mo kanina, wala ko magbigay ka. Oo, sabi ka ng Holy Spirit, bigyan mo to. Diba, bilang pagsunod sa ating Diyos, susundin mo sapagkat yan ay kinukumbig ng Holy Spirit sa buhay. Amen. Amen? Ganun kaya naniniwala ko eh. Diba sa mga testimony natin, so huwag kayong panghinaan kung may mga pagsubok. Amen. Dahil mas marami pang dumaan sa mga pagsubok sa ating buhay. Yung halos lahat ng kanilang pamilya nawala, binawi, maaaring yung sa Los Angeles may mga nasunog, hindi natin alam. All the houses are burned. Pero tumatayo pa rin sila. Sabi nga nila, bahay lang yan ang mahalaga ang buhay ng Diyos. Ang buhay hindi na maibabalik. Pero ang pera at bahay, mababalik po yan, kikitain. Amen. Amen? Kaya minsan ikaw ba naranasan mo na mawala ng bahay? Naranasan mo na masunog lahat? Kaya iniisip ko paano kung maranasan mo yung Lord. Wag. Turuan mo pa rin po ako mag-praise and worship. Kasi parang ang hirap eh, madaling sabihin eh. Kasi hindi natin naranasan, how about kung ikaw yung nandun sa sitwasyon na yun? Kaya nga. Naisip niyo ba? Hindi. Kung wala ng bahay na sunugan, walang gamit, may natupok, may nasunog na mahal sa buhay. Ang hirap. Napakahirap mag-cope up. Pero sinasabi ng Lord, anak, ano mang pagsubok, ang hawakan ng sa iba. Amen. Hindi lamang po tayo naaalala ang Diyos kapag ang buhay natin ay masaya. Pag ang buhay natin nasa comfort zone. Kasi ang tao, nakakalimot sa salita ng Diyos pag ang buhay niya, nakukuha niya yung gusto. Pero pag may mga problema, lalapit na naman yan, aatin na naman sa church. Pag walang problema, masaya, hindi na naman natin sa church, gagawin na naman yung gusto nila. Mapapansin mo pag may problema, andyan, naliligluhod, iiyak sa Lord, hindi ganun ang nais ng Diyos. May problema ka man o wala, patuloy kang maglingkod, magsilbi at manalangin sa Diyos. Amen. Hindi po, if you have circumstances, if you have some endeavor, if you have some trials in life, hindi po dinisign ng Lord, especially tayo mga Kristiyano, na kunting pagsubok lang ay bibitaw. So madaling sabihin, minsan mahirap gawin. Pero ang mahalaga, nandiyan pa rin patuloy. Apo. Naglilingkod sa Diyos, patuloy na umanin sa fellowship, nagpapalakasan tayo, like this midweek service, nariyan ka pa rin sa upuan na yan. Na minsan sa ating buhay, dahil sa pagsubok, sa panghihina, minsan ay nawawala tayo dyan sa upuan, pero you are trying your best para bumalik sa ating Diyos na buhay. At hindi patuloy na bumalik. Amen? Amen. Trials, sometimes God uses that to motivate us, to mold us like a gold. Now, if you are a fake Christian at di ka dumaan sa mga pagsubok at hindi mo napagtagumpayan, you are not a genuine Christian. Aray. Sabi nga nila Kristiyano sa puso, hindi sa puso. Madali ang pagiging Kristiyano. Madali ang pagiging isang worker sa ministry. Diba, laging sinasabi na minsan, nagiging routine na lang natin ang ministry, pero wala naman sa puso. Minsan, mahirap po talaga makita kung totoo ang Kristiyano. Minsan, nagiging ministry niya dahil kailangan mo, dahil ministry mo yan. Ang mahirap yung mula sa puso natin, yung faith natin sa Lord, despite ng lahat mong pinagdadaanan sa buhay. Amen? Praise God sa bawat isa, sapagkat yung mga pagsubok na yan, na pagkatagumpayan natin. Marami pa tayong pagsubok na pagdadaanan. Hindi natin alam ang buhay natin kung kailan tayo mapawian. Di ba? Sabi nga ng si Pastor Chris,
Ito isang karera ng pagiging Kristiyano kung hanggang saan ka, hanggang marating mo yung finish line. Maraming obstacles sa pagdadaanan, maraming mga trials. Para ito isang laro pating anak na ang dami mong pagdadaanan. Bago ka magtagumpay sa finish line and you won the race. Amen? Amen. Hallelujah. Tayo po